pinakamahirap na sakripisyo na gagawin natin ang pagpapalaya sa taong mahal na mahal mo. Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Naririto muli si Sijo Vlogger sa kanyang panibagong mga spoken, mga hugot at talk love. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking channel. Sa mga hindi pa ako nakasubscribe, please subscribe and touch the bell for another notification para updated po kayo sa lahat ng aking mga bagong video. Ngayon guys, simulan na natin ang ating topic ngayon. Today is about choking love muna ho tayo. Ang pinakamalaking sakripisyong nagawa ko ay yung magpalaya. Yung papalayain ko ang taong sobrang minahal ko. Diba sabi nga nila, pag mahal mo, ipaglaban mo. Mahal na mahal ko, pero hindi ko ipinaglaban. Dahil sobrang pagmamahal ko sa kanya, mas gusto kong maging mas malaya siya. Para makalipad siya, or maging malaya siya sa kanyang nararamdaman. Kasi ang feeling ko, mas magiging maganda ang epekto ng kalayaan niya kung pinalaya ko siya. Iyan ang pinakamahirap, yung magpapalaya ng taong mahal na mahal mo. At maiisip mo na lang minsan, love is not always about holding on, but also about letting go. Ang hirap tanggapin na kahit mahal mo, ngunit hindi siya para sa'yo. Ang sakit-sakit lang na mas magiging masaya siya at mas magiging buo siya sa labas ng aking mundo. Pero dahil mahal mo siya ng sobra, pinili mong maging makasarili, pinili mong huwag maging selfish, pinili mong isang tabi ang sarili mong kaligayahan, ang sarili mong pagmamahal para sa kanya, para sa ikabubuti niya. Realization, hindi lahat ng laban kailangan natin ipaglaban. May mga laban na kailangan mong i-give up kasi alam mo, hindi doon siya magiging masaya. Love is not ownership, it's a freedom. At kung mahal mo talaga ang isang tao, o talagang totoong mahal mo siya, you won't just fight to keep them. You also have the courage to release them when it's what's best for him or for them. Ang lesson po dito ay, minsan ang greatest fruit of love is sacrifice. Hindi laging hawakan mo siya or hindi laging nandyan siya, kundi minsan kailangan mong bitawan. Dahil kung totoong mahal mo, you will choose what the best for them, even if it breaks you. At the end of the day, loving also means respecting their happiness, even if it does not include you. Ang tanging advice ko lang ho, kung nandiyan ka sa sitwasyon na pilit mong kinakapitan ang taong gusto mo o gusto niya nang lumaya, once for a while, you asking yourself, tanungin mo ang sarili mo, mahal mo ba talaga siya? O para sa sarili mong kaligayahan, o mahal mo siya? Tama bang para hayaan siyang lumikaya kahit wala ka na? Remember guys, letting go does not mean you're stop loving. Sometimes it means you love too much to hold them back. Alam niyo po guys, isa sa pinakamahirap yun magpalaya tayo ng totoo nating minamahal.
magpalaya tayo na kahit alam mong nahihirapan na sa'yo, ngunit hindi mo magawang magpalaya. Or hindi natin magawa na pakawalan siya. Sapagkat mahal na mahal mo siya. Alam niyo po everyone, dalawa lang ho yan eh. Doon tayo na pwede natin siyang palayain para makita natin siyang masaya o makalaya sa bawat hirap ng pagkakakulong niya sa pagmamahal mo. Yung pilit niyang nananatili sa'yo na kahit alam niyang hindi na siya masaya sa'yo at meron na siyang iba. Kasi minsan ho, kahit pilitin natin ang isang tao kung hindi na malaya sa atin or hindi na masaya para sa atin or ayaw niya nang manatili sa atin, hahanap at gagawa ho ng paraan niya na para makalaya. Ngunit may mga tao naman po na kahit hindi na siya masaya sa atin, nananatili pa rin ho siya. Dahil iniisip niya rin na masasaktan ka niya. Ngunit nagawa niya na ang saktan ka, di ba? At dun tayo sa pangalawa, yung papalayain natin siya. Sapagkat sabi nga po, mahal na mahal mo siya. Pipilitin mong isacrifice ang pagmamahal mo para sa kanya. Pipilitin mong na kahit ikaw ay nasasaktan na wala na siya o mawawala na siya sa buhay mo para makita mo lang siyang masaya. Na makalaya siya sa hawla na pilit mong ikinukulong sa pagmamahal mo. Alam ko pong napakahirap magpalaya talaga, sobra. Mahirap ibigay yung kalayaan ng taong iyong minamahal. Pero kung talagang mahal mo po ang isang tao, gagawin mo ang tama para sa kanya. Na kung hindi na siya maligaya sa iyo, pakawalan po natin siya para makita ko natin siya na masaya na sa iba. Or makalaya siya, magawa niya kung anong gusto niyang gawin. Hindi po yun na mananatili lang siya sa buhay natin sapagkat natatakot din siya kahit papano or sa pinagsamahan niyo. Kaya siya nananatili. Or dahil sa pagmamahal mo, ngunit nakakasakal. Alam ko pong sobrang hirap o sacrifice na gagawin natin sa ating sarili. Dahil kahit ano pong gawin natin ipaglaban ng isang tao, kung hindi naman natin mapapalaya siya. Or na kahit anong laban natin na para maging masaya siya sa atin. Ngunit kung yung paglaban mo, ikaw na lamang ang lumalaban at nananatili siya, ngunit wala na rin. Parang wala na rin siya sa buhay mo. Sabi nga po ni Vice Ganda, ang pinakamalaking sakripisyong nagawa ko ay yung magpalaya. Sabi nga nila, pag mahal mo, pakawalan mo, ipaglaban mo. Pero kung hindi na masaya, huwag mo nang ipaglaban. Mahirap po magpalaya. Ako, naranasan ko na po yan. Naranasan ko nang nagmahal ako ng sobra-sobra. Almost a year ang relasyon namin. I think siya na yan. Siya na yung gusto ko talaga. Ngunit hindi ko pwedeng palaya. Hindi ko pwede siyang angkinin pala. Dahil hindi ko siya pwedeng angkinin habang buhay. Dahil ang bawat pakpak ko, habang pinipilit kong yakapin siya ng aking mga pakpak, mas pilit siyang kumakawala. At mas habang pinamahal ko siya, mas lalo siyang nawawala. Kaya ang ginawa ko po, nagbigay ako ng oras at taning para sa kanya. Sinabi ko sa kanya, binibigyan kita ng pagkakataon na mag-isip. Binibigyan kita ng pagkakataon kung ako ba talaga, or kung may iba, or kung gusto mong manatili talaga sa akin.
Ngayon po ay nasa point na ho ako ng kunting-kunti na lang. Malalaman ko na ang lahat ng kasagutan. I know, kilala ko siya. Kilalang kilala ko siya. Pero sabi nga ho kahit masakit, kahit mahirap, at hindi mo pwedeng yakapin ang isang tao kung nakapilit kumakawala sa iyong hawla, sa iyong pagkakakulong, sa iyong pagmamahal. Dahil minsan habang pinipilit natin, kapag may bagay na wala sa iyo yan, hahanap-hanapin niya pa rin yan. Paano guys, hanggang dito na lamang ang aking topic for today. Sana may maintindihan po kayo. Maraming salamat po sa lahat naman nagsusubscribe po sa aking channel. Sa mga hindi po nakasubscribe, please subscribe and likes and share po sa aking mga content. At kung nagustuhan nyo po, please pakishare and that's the bell for another notification po. Maraming salamat. Bye! Love you guys!